Mga kwento ni Felmo. Hello, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Honey. Tubong tumalagkapis. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito may katagalan ng panahon ang nakalipas. Nga pala, kung pahihintulutan mo, hindi tunay na pangalan ng mga taong sangkot sa kwentong ito ang gagamitin ko. Bilang respeto na rin, at isa pa, baka may taga sa amin ang nakikinig sa channel mo. Ayoko nang pag-usapan pang muli ng mga kababaryo ang matagal na panahon ng pilit ibinabaon sa limot ng mga magulang kong pangyayari nun. Gusto ko lang po talaga itong ibahagi sa channel mo. Para naman kahit papano ay magbigay aral na rin sa iba mo pang mga tagapakinig. Nang mga panahong nangyari ang hindi inaasahang malaking dagok sa pamilya namin, ay masasabi kong may hindi kami hikaw sa buhay. Pero hindi rin naman kami mayaman. Yun bang sakto lang. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Nabibili ang mga gustong bilihin. At may mga kasambahay na nag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Kumbaga, hindi ipinaranas ng mga magulang naming magkapatid ang mga naranasan ng ibang mga kaidaran naming mga kapitbahay. Pinagsikapan nilang maibigay at maranasan namin ang maayos na buhay at mabili ang mga gusto naming magkapatid noon. Bali 3 kaming magkapatid, Sir Seth. Ang panganay kong kapatid ay tawagin na lamang nating Ate Sandra. Ang sumunod sa kanya ay si Ate Mira at ako ang bunso. Ika nga ang tawag sa amin ng karamihan, Tres Marias. Si Ate Sandra ang masasabi kong may pagkamaldita at maarte sa aming 3. Si Ate Mira naman ay tahimik lamang at mahinhin. Kumbaga sa aming 3, si Ate Mira ang masasabi kong dalagang Pilipina kong kumilos. Noon ngang magdalaga na kaming 3 ay maraming manliligaw si Ate Mira. Samantalang si Ate Sandra wala nun. Masungit kasi siya at lahat na lamang ng mga kabinataang nagtatangkang maligaw sa kanya. Pinapakitaan niya kaagad ng kasungitan. Kaya naman biglang umuurong ang buntot ng mga yon at hindi na tumutuloy sa panliligaw. Kung hindi ako nagkakamali, nasa edad 23 na si Ate Sandra. Si Ate Mira naman ay 20 na at ako ay kaka-18 pa lamang na mga panahon na mangyari ito. Isang hapon, aalis kaming magkapatid noon. Pupunta kami sa bayan kung saan naroroon ang negosyong inaasikaso ng mga magulang namin para sana sunduin sina Mama at Papa. Araw ng linggo yon, at kapag araw ng linggo ay nakaugalian na naming magpapamilyang magsimba palagi tuwing hapon. Saktong paglabas namin ni Ate Sandra ng bakuran ng bahay, bigla itong nabangga ng isang matandang babae. Agad namang nawalan ng balanse ang matanda. Natumba ito sa lupa. Kita ko ang malakas na pagbagsak ng matanda kaya naman agaran ko itong tinulungang makatayo. Humingi ako ng tawad noon. Tinanong ko kung ayos lamang ba itong matandang ito. Tiningnan ko kung may galos ba siya sa tuhod o kaya naman ay sa kamay. Hindi na sumagot ang matanda. Dahil hindi pa ito nakatayo ng maayos, mabilis nang hinablot ni Ate Sandra ang kamay ko. Dahilan para mabitiwan ko ang matanda at sa pagkakataong yon, sumubsob na ang pagmumukha nito sa lupa. Nanlaki ang mga mata kong napatingin sa matandang animoy lasing na sumubsob sa lupa nun. Inis na binalingan ko si Ate Sandra at magsasalita na sana. Kaya nga lang ay natigil yon dahil binulyawan niya ng matanda nun. Hindi na rin ako nagulat pa.
nung marinig kong bulyawan ng kapatid ko matanda, Sir Seth. Dinuro-duro niya pa nga ito. Pinandilatan ng mga mata. Ugali na talaga ng kapatid ko ang ganon. Ilang matanda na nga ba ang pinagsabihan niya ng hindi magaganda at masasakit oras na masagi niya mga ito. Napabuntong hininga na lamang ako sa kadahilan ng imbis na tulungan niya o humingi man lamang ng pasensya sa matanda. Mas lalo lamang niyang pinagsabihan ng kung ano-anong masasakit na salita ang matandang yon. Hindi pa talaga nakontento. Nakita ko siyang sinipa sa hita ang matanda na siyang ikinagulat ko noon. Umalis ka nga sa daanan ko, tanda. Napakabaho mo. Saang basurahan ka ba nanggaling, ha? Pasinghal na sabi ng kapatid ko habang pinapagpag nito ang paang gamit na pangsipa sa matandang yon. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Kung bakit niya pa ito nasipa. Kung hindi ba siya naawa sa matandang yon. Sumigunda naman si Ate Mira na siyang kakalabas lamang ng bakuran. Nagtanong siya kung ano ang nangyari. Bakit galit na naman ang kapatid namin? Ewan ko din kay Ate Sandra. Parang may saltik na naman yata sa utak. Bigla-bigla ba naman yung sinipa yung matanda? Wala namang ginagawang masama sa kanya. Hindi ako nakaiwas nang mabilis akong kutongan sa ulo ni ate. At pinanlakihan ng mga mata't sinabihang magtigil-tigil umano ako kung ayaw kong sa akin niya ibuhos ang inis na nararamdaman niya. Nakita ko namang nilapitan ni Ate Mira ang matanda. Tinulungang makatayo't humingi ng tawad dito. Hanggang sa sasakyan ay hindi pa rin humupa ang inis na nararamdaman ng panganay kong kapatid. Maging si Ate Mira ay pinagalitan niya at pinagsabihan na dapat sana'y hindi na siya humingi ng tawad doon. Pare-pareho lamang daw kaming dalawa ni Ate Mira. Mga hindi nag-iisip. Tumahimik na lamang ako at hindi na lamang inintindi ang mga sinasabi ng panganay kong kapatid. Kilala ko kasi siya. Walang sinasanto kung magalit. Kahit nga mga magulang namin ay binabangga niya oras na umiinit ang ulo niya at hindi niya magugustuhan ang sinasabi nila. Sumandal na lamang ako sa upuan. Ipinikit ang mga mata at binabalikan ang nangyari doon sa matanda. Nung tinulungan ni Ate Mira ang matanda, napansin kong lumuluha ang mga mata nito habang nanlilisik na nakatitig kay Ate Sandra. Tapos titingin ito kay Ate Mira. Ewan ko ba, pero sa paraan ng pagtitig ng matanda sa dalawang kapatid ko, hindi ko maiwasang kabahan. Parang may kakaiba sa titig na ipinukol ng matanda. Pagdating namin sa tindahan kung saan naroroon ang mga magulang namin, sinabi ko sa mga magulang ko ang tungkol sa nangyari bago kami umalis sa bahay. Nagalit naman si tatay dahil sa kabastos ang ginawa ni Ate Sandra noon. Ano ka ba naman, Sandra? Pati ba naman matanda sa labas ng bahay ay napapadaan lang? Hindi mo na pinalagpas. Sumusobra na yung kagaspangan ng pag-uugali mo, ha? Namumula sa galit si tatay noon nang sabihin niya yon. Pero itong si Ate Sandra, parang wala lang sa kanyang nangyari. Parang wala lang siyang naririnig noon. Para hindi na tuluyang tumaas ang alta presyon ni Papa, pilit siyang pinapakalma ni Mama at sinabihang sa bahay na lamang daw pagsabihan si ate dahil nasa trabaho sila noon. Matapos ang pangyayaring yon, wala namang iba pang gulo ang nangyari. Pero lumipas ang ilang linggo, sabay-sabay kaming tatlong nagkasakit. Tas baba lamang ang lagnat ko. Pero sa dalawang kapatid ko, mas matindi ang sakit na tumama sa kanila. Naroroong may mga butlig na malalaki ang tumubo sa balat nila. Kasing laki ng baryang tigpipiso ang mga butlig na yon. Ayon pa sa kapatid ko, kay Ate Mira, sobrang hapdi umano sa tuwing pumuputok at nagnanaknak ang mga ito. Tuwing sumasapit naman ang gabi, may natatanaw akong parang babae sa labas ng bahay.
Parang nagmamasid-masid yon. Nung una'y pinabayaan ko lamang ang taong yon dahil nasa labas lang naman. Tapos daanan naman ng mga taong labas ng bahay. Kung magnanakaw yun na nagmamanman, di sana'y hindi yun pipirmi sa isang pwesto, di ba? Sa pwesto kung sa makikita. Pero yung taong natatanaw ko, wala pa yun sa silid ng bintana ko Naroroon lamang ito sa iisang pwesto. Siguro, mga kalahating oras rin ang tinatagal ng taong yun bago umalis. Kaya't naiisip kong baka natataon lamang na nagpapahinga siya. Hindi naglaon natanaw ko na naman ang babae. Pero sa pagkakataong yun namukaan ko na ito, Sir Seth. Siya ang matandang nasagi ni Ate Sandra at pinagsalitaan ng kung ano-ano. Kumunot ang noo ko nang makita kong may hawak-hawak siyang babasaging bote. Binuksan yun ng matanda. Itinapat niya ang bibig sa bunganga ng bote. Pagkatapos ay muling tinakpan. Matapos yung gawin ng matanda ay mabilis akong nagtago sa kurtina nang mapansin kong tumingin siya sa gawi ko. Kinabahan ako nun at sa hindi mawaring dahilan, ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng kamay. Humugot muna ako ng malalim na hininga. Pilit na pinapakalma ang sarili. Bagong napagpasyahang, muling sumilip sa bintana. Ang una kong napansin sa kanya noon, wala na ang hawak-hawak niyang bote. Mas lalo naman akong nagtaka nang makita kong mabilis na yung naglakad palayo. Yun ang huling beses na nakita kong matanda. Magmula noon ay hindi ko na siya muling nakita pa dun sa pwesto. Hanggang sa isang pangyari ang hindi ko makakalimutan nun. Araw ng Martes at pasado 7:00 ng gabi. Kasalukuyan akong naghahapunan kasama ang mga magulang ko. Nang bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na sigaw mula sa kwarto ni Ate Mira. Halos sabay-sabay kaming napatayo at tumakbo papunta sa kwarto ng kapatid ko. Pagpasok namin, nadatnan kong namimilipit na sa sakit ang tiyan ni Ate Mira at hirap nang makahinga. Agad na inihanda ang sasakyan at nagmadali nang isinugod sa pagamutan ng kapatid ko. Gusto ko sanang sumama dahil sa labis na pag-aalala kay Ate Mira noon. Pero si Mama, ayaw niya akong pasamahin. Gawa ng ospital ang pupuntahan nila at baka mamaya may kung ano manong mikrobyo ang kumapit sa akin at maski ako'y magsakit na rin. Kakagaling ko lamang sa sakit kaya dapat ay pag-ingatan ko man ang sarili ko. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog ng maayos. Tumambay ako sa silid ni Ate Sandra. Nagtanong naman siya kung ano ang nangyari at bakit parang may kaguluhan sa labas ng silid niya. Kinuwento ko sa kanya yung sinugod sa ospital si ate noon dahil namimilipit ito sa sakit at nahihirapang huminga. Kinabukasan, nagulat ako nang makita ko ang mga magulang kong naglakad papasok sa loob ng bahay. Hindi nila kasama si Ate Mira. Kagad na nilapitan ko sila at tinanong kung kumusta na ang kalagayan ni ate noon. Kung bakit hindi nila ito kasama. At saka kung naiwan sa ospital si Ate Mira, bakit walang naiwang magbabantay dito? Ayon kay Mama ay malala umano ang kalagayan ni ate. Ang sabi ng doktor, may mga nakabarang namumuong dugo umano sa daluyan ng paghinga ni Mira. Kaya't nahihirapan itong huminga. Hindi na natapos pa ni Mama ang kanyang sasabihin nun. Sunod-sunod nang tumulo ang mga luha niya. Si Papa na ang nagtapos ng sasabihin nun. Ayon sa kanya, wala na si ate. Saktong pagdating lamang nito sa ospital at naisugod sa emergency room, binawian na ito ng buhay. Hindi ko matanggap ang biglang pagkawala ng kapatid ko't
Ganun din ang mga magulang ko. Narinig ko pang ang nagtatanungan pa sila sa isa't isa kung saan sila nagkulang at bakit ganun lamang ang sinapit ni Ate Mira. Makalipas ang ilang araw, matapos mailibing ang kapatid ko, naggulat ang mga tao sa loob ng bahay nang si Ate Sandra naman ang namimilipit sa sakit ng tiyan at nagsisisigaw noon. Kitang-kita kong magang-maga ang kanyang mukha na animoy. Sinapak siya ng sinapak sa mukha noon. Luwang-luwa na rin ang dila nitong namamaga at may nana nang namumuo sa kanyang lalamunan. Sobrang nakakaawa at nakakadiring pagmasdan ng kapatid ko ng mga sandaling yon. Mabaho na rin ang amoy na umaalingasaw. Alam naming nagmula yun sa mga sugat ni Ate Sandra na halos kumalat na sa buong katawan niya at nagnanaknak na. Takang-taka na ang mga magulang ko noon. Gawa ng ilang beses nang nagpabalik-balik sa pagamutan ng kapatid ko. Pero ganun pa rin. Katulad pa rin sa nangyari kay Ate Mira. Wala pa rin silang makuhang malinaw na sagot mula sa doktor. Ano pang ginagawa mo? Kumilos ka na. Dalhin natin sa ospital si Sandra. Ihanda mo na yung sasakyan. Utos ni Mama kay Papa. Sumunod naman si Papa. Pero nung akmang bubuhati na ni Papa ang kapatid ko para isakay nun, pinigilan siya ni Manang Esther, ang kusinera at labandera namin. Sandali, huwag niyong dalhin sa ospital si Sandra. Kung ayaw niyong sumunod siya sa kapatid niyang kalilibing pa lang. Natigilan sa ginagawa ang mga magulang ko at tumingin kay Manang Esther. Napatanong si Papa noon. Mataas na ang boses niya dahil sa tensyong nararamdaman. Ganoon rin ang aking ina't hindi na alam kung ano ang gagawin. Ayon naman kay Manang Esther noon, mas lalo lamang umanong lalala ang sakit ni ate. Oras na madala ito sa ospital. Hindi umano doktor ang makakapagbigay ng lunas sa sakit ng sinapit niya. Sinabi ito ni Manang Esther gawa ng napapansin at kinukutuban na siya noon bago mangyari yung kay Ate Mira. Manang Esther, pwede bang diretsahin mo na lang kami kung ano talagang gusto mong sabihin? Sambit ni Mama. Albularyo umano ang kailangan ng kapatid ko, ayon kay Manang Esther. Gusto umanong magmungkahi ni Manang Esther kila Mama at Papa na huwag dalhin si Ate Mira sa ospital noon pero nagdadalawang isip siya. Alam kasi ni Manang Esther noon na hindi naniniwala ang mga magulang ko dito. Kumbaga palasimba kasi sila Sir Seth. At kapag masyadong dedicated ka sa simbahan, hindi ka naniniwala sa mga kulam-kulam na yan. Doon natigilan ng mga magulang ko. At sa isang iglap lang, para bang nakumbinsi sila ni Manang. Manang, may kakilala ka ba? Bungad ni Papa noon. Tumango naman si Manang Esther at sinabi niyang meron siyang sasadyaing manggagamot noon. Marami na umano itong napagaling, kaya't malakas ang pananalig niyang mapapagaling nito itong si Ate Mira. Pinuntahan nga nilang albularyo. Makalipas lamang ang ilang oras ay bumalik na sila kasama ang matanda. Pagpasok pa lamang ng albularyong tawagin nating Mang Punso. Agad na nilapitan niya at sinuri ang nakaratay na kapatid ko. Nung pagtuntong pa lamang sa bahay namin ng albularyo, bigla na lamang hindi maigalaw ni Ate Sandra mga paa niya. Yung parang naparalisa bigla. Pagkatapos suriin ng albularyo si ate, nakita kong pinitik nito ang magkabilang paa niya. Matapos niya yung gawin, kitang-kita kong bigla na lamang nag-iba ang kulay ng binti ni Ate Sandra noon. May hahalin tulad ko yon sa isang puno ng kahoy na may maraming ugat-ugat sa katawan. Yun bang kahoy na matagal nang nakatumba sa lupa at napermina ng ilang linggo.
Tapos may mga ugat-ugat ng kumakapit at may mga kulay itim na mga uod na ginangat-ngat o kaya ay gumagawa ng butas sa katawan ng kahoy. Ganun na ganun kong nakita ang binti ng kapatid ko nun. Grabing pagpapahirap ang ginawa sa iyo ng bangkukulam, iha. Tingnan mo nga, maging ang bibig mo, mga dila, hindi pinalagpas. Akalain mo nga naman na talagang nag-orasyon ng pangsabulag pang mangkukulam para hindi nyo makita ang iba pang sakit na binigay nito sa katawan ng dalaga. Sa tingin ko ay bala ka munang pahirapan ang mangkukulam bago ka patayin. Tinanong ng aking ama ang albularyo kung ano ang pinagsasasabi nitong mangkukulam nun. Paano nakulam ang kapatid ko? Gayong nitong mga nagdaang linggo ay hindi naman ito gumagala. At wala siyang ibang pinupuntahan maliban lamang sa pinagtatrabahuan. Mabilis na sinaway ni Mama si Papa at sinabihang magtigil ito sa mga pinagsasasabi. Kaya nga raw pinapunta nila ang albularyo para malaman kung ano ang sakit ng kapatid ko nun at maggamot kaagad. Ano po bang gagawin natin? Kaya niyo po bang gamutin yung anak namin? Kung ipagkakatiwala ninyo sa akin ay hahayaan ang gagawin kong paggagamot dito sa anak niyo. Ipinapangako kong gagawin ko ang lahat magamot lamang ang dalaga at mapagaling. Yun ay kung magtitiwala kayo sa akin. Dagdag pa ng albularyo. Nararamdaman niyang hindi gaanong nagtitiwala ang mga magulang ko sa kakayanan niya. Lalo na si Papa. Ayaw niyang sumugal sa gamutang gagawin niya kung wala namang tiwala ang pamilya ng taong magpagamot. Kung sakali daw kasing gamutin niya ang pasyente at nasa kalagitnaan ay bigla na lang ipatigil ng mga kaanak ang orasyong gagawin niya, edi maon siya mipat kapag magkagan siya mabalikan ng sumpa at pamarusang ipapataw niya sa mangkukulam na kakalabanin. Hindi biro ang gamutang gagawin ko. Kung sakali man, ang nais ko lang ay magdesisyon kayo mag-asawa kung ano talaga ang pasya nyo. Nang sa ganon, ano't ano man ang mangyayari, walang sisiyan sa huli. Dali-daling sumagot si Mama na buo na umano ang desisyon nila. Nakiusap ito na gamutin na itong si ate sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat nun. Hindi sumagot ang albularyo. Nagpalipat-lipat lamang ito ng tingin na para bang inaalam nito kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ko. Muling nagsumamo at nakiusap ang aking ina kay Manong Pundo. Magbabayad umano si Mama kahit magkano. Mailigtas lamang sa bingit ng kamatayan si Ate Sandra nun. Makaraan ng ilang sandali ay naglakad palabas ng bahay si Manong Ponso. Sumunod naman kami rito. Ilang sandali pa ay huminto ang albularyo nung nasa labas na ng bakuran. Taimtim itong umusal ng dasal at inihip yun sa kawalan. Muli ay naglakad na naman paikot ng bahay. At nang dumako na sa tapat ng bintana ng silid ni Ate Sandra, doon na ito huminto at tumingin ng diretsyo. Pahiram ako ng gamit na pwede kong gamiting pangbungkal ng lupa. Utos ng albularyo noon. Nagmadaling pumasok sa loob ng bahay si Papa. Kinuha ang kailangan ng matanda noon. Maya-maya pa pagbalik niya ay may bitbit na itong kutsilyo. Kinuha ni Manong Ponso ang kutsilyo at pagkatapos ay bumuka-buka ang bibig niya. Hinipan ng patalim na yon. Mataman lamang akong nanonood sa bawat kilos ng albularyo. Kaagad na itinarak ng albularyo sa lupa ang patalim. Pagkalapat sa lupa ng patalim na yon, narinig namin ang malakas na pag-ungol ni Ate Sandra na tila ba nasasaktan ito sa ginagawa ng manggagamot. Bukas ang bintana ng kwarto ni ate, kaya rinig na rinig ko ang pag-iingay ng kapatid ko. Huwag niyo siyang pansinin.
Anya ng albularyo at patuloy lamang ito sa paghuhukay na tila ba may hinahanap. Maya-maya pa ay huminto na sa ginagawang pagbubungkal ang albularyo nun. Tinanong ni Mama kung ano ang meron doon. Hindi sumagot ang albularyo. Salip ay may kinuha itong halamang dahon sa loob ng aparato at posporo. Matapos yun kunin ng manggagamot ay saka pa lamang nito hinugot ang bagay na nakabaon sa ilalim ng lupa. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang garapong babasagin na punong-puno ng mga uod na kulay itim. Napapagitna nito ng maliit na bagay na para bang manikang gawa sa telang kulay itim nun. Nakaramdam ako ng kilabot sa katawan nang makita ang mga bagay na yon. Bumigat na rin ang pakiramdam ko at lumakas ang kabog ng dibdib. Pagkatapos noon ay kagad na kaming inutusan ng albularyo na pumasok na sa loob ng bahay. Meron umano siyang gagawing ritual para maputol ng ginawang sumpa ng mangkukulam na yon. Hinawakan ni Mama ang kamay ko at inakay na papasok sa loob ng bahay. Habang ang albularyo naman, lumuhod sa lupa, umusal ng orasyon, bago sinunog ang halamang dahon at mabilis na binuksan ng garapong may lamang insekto. Itinapat niya yon sa umuusok na dahon hanggang sa unti-unti nang nagbaga ito. Sinahod naman ang albularyo sa isang malinaw at babasaging garapo ng usok na nagmumula sa sinusunog nitong mga insekto at manikang nakalibing malapit sa bintana ng silid ni Ate Sandra. Matapos gawin ng albularyo ito, pumasok na ito sa loob ng bahay at hinarap muli ang kapatid ko noon. Alam mo, Iya, sana lang may natutunan kang aral sa mga nangyari sa iyo ngayon. Ipinaliwanag ng albularyo sa mga magulang ko kung ano ang ginagawa niya doon sa garapong may lamang insekto. Ayon sa kanya, pagmamay-ari umano yon ng isang mangkukulam. Isang sumpa ang ibinaon ng mangkukulam sa bakuran ng bahay ninyo at ang pinapatamaan ng sumpang yon, ang mga anak nyo. Alam mo bang isang mangkukulam ang matandang pinagsalitaan mo ng hindi maganda? Nakatagpo ka ng katapat. Yun nga lang, dahil sa kagaspangan ng pag-uugali mo, nadama yung pamilya mo. Alalahanin mo kung sino yung matandang yon. Walang naging tugon ng kapatid ko. Dahil sa sinabi ng albularyo, naalala ko ang matandang babaeng nasagin ni Ate Sandra. Ilang linggo ang nakalipas. Nasambit ko pa sa sarili ko na hindi kaya yung matandang yun ang tinutukoy ng albularyo. Wala naman kasing ibang pinagsalitaan ng hindi maganda si Ate Sandra bago ito magkasakit, kundi itong matandang yon. Ilang oras ding isinagawa ng albularyo ang pagriritual sa loob ng bahay, partikular na sa kwarto ni Ate Sandra. Inalis niya lahat ng markang nilagay ng mangkukulam. Nagpakawala siya ng kung ano-anong dasal para sa ganon. Hindi umano siya makita ng nilalang na inutusan ng mangkukulam na magbasid sa bahay ng taong kinukulam niya. Tagaktak ang pawis niya nang matapos maisagawa at maisaayos ang lahat-lahat. Nag-usal na ito ng orasyon at inihip sa kapatid ko. Ilang sandali pa ay nawalan na ng malay si Ate Sandra. At nagulat na lamang ako at bahagyang napaatras nang biglang umungol si ate. Nandidilat ang mga matang, nakatitig sa manggagamot. Dahil sa magang-maganang bibig nito ay hindi na makapagsalita pa. Tanging pag-ungol at pag-iling ng ulo na lamang ang naging tugon nito sa mga katanungan ng manggagamot. Hindi kita tatanungin pa kung anong kasalanan ng babaeng ito. Alam ko na. Ang ipapakiusap ko lamang sa iyo ay tanggalin mo ang kulam na itinanim mo sa kanya. Nang sa ganon ay wala na tayong magiging problema.
Mabilis ang pag-iling na naging tugon ng mangkukulam habang patuloy itong nagwawala. Nakailang beses pang nakiusap ang albularyo sa salarin na alisin na ang kulam na ginawa nito kay ate. Nang sa ganon ay hindi na hahantong pa sa kung saan yon. Yun lang naman ang kailangan niya. Pero nagmatigas ang mangkukulam, kaya wala nang nagawa pa si Manong Ponso, kundi magpasyang kitilan na lamang ng buhay ang mangkukulam bago pa man siya nito maunahan. Muli ay may mga binanggit na namang inkantasyon ng albularyo. Agad na ikinumpas sa hangin ng kanyang hintuturo para ipadala sa mangkukulam ang sinasabi niyang pinakamalakas na pamurusa. Agad na nawalan ng malay si Ate Sandra. Nang ibig sabihin lamang nun, napatay na manggagamot ang mangkukulam. Agad na nag-orasyon naman ng pambalik kaluluwa si Manong Ponso sa bibigkas ang pangalan ng kapatid ko. Biglang huminga ng malalim si ate. Pagmulat ng mga mata niya, ilang minuto lang, nakakapagsalita na ito at hindi na umano masakit ang kanyang buong katawan. Dito na tuluyang tumulo ang mga luha ni ate. Napayakap sa aming inang mabilis na lumapit sa kanya. Nung huminahon na ang kapatid ko ay tinanong ni Mamang albularyo kung ano ang nangyari, na bakit biglang humupa ang pamabaga ng bibig ni ate, at ano na ang nangyari sa matandang mangkukulam. Ayon sa manggagamot, pinatay niya umano ito. Mas mainam na umano yon kesa marami pa mga inosenteng tao ang madamay. Ayon pa sa kanya, kahit na pinutol niya na ang sumpang ginawa ng mangkukulam, ay papwede pang ulitin muli nito ang ginagawang sumpa. At baka sa susunod ay mahihirapan na siyang putulin yon. Kilala niya umano ang ugali ng mangkukulam. Oras na pagsalitaan ng mga ito na masasakit ay triple ang ibabalik sa iyo. Lalo na kung nasaktan pa sila ng pisikal. Swerte na lamang talaga dahil naagapan niya kagad si ate. Dahil kung nagkataon, baka nasa kadagat-dagatan ng apoy na ang kaluluwa ng kapatid ko. Ang mas ikinagulat namin nun ay yung sabihin ng albularyo na kulam rin ang ikinamatay ni Ate Mira. Kaagad na tinanong ni Mama si Manong Ponso kung paano nito nalaman na may isa pa akong kapatid na kakamatay lang. Ramdam ko ang kaluluwa niya. Siya rin ang tumulong sa akin para mahanap ko kaagad ang mangkukulam. Kung hindi lang sana naging matabilang dila mo, hindi niyo sana sasapitin ng ganitong klaseng problema. Kawawa ang unang kapatid na namatay. Inosente siya, di ba? Naluha si nanay nun, matapos niyang marinig ang sinabi ng albularyo. Matapos ng pangyayaring yon ay tila ba na trauma itong si Ate Sandra. Nadaan ito sa depresyon. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili noon sa pagkamatay ni Ate Mira. Unti-unti na rin siyang naging mailap sa mga tao noon. Hanggang sa yung dating malditang si ate, marunong na makisama. Malaki ang pagsisising nararamdaman ng kapatid ko at dala-dala niya yun magpasangga ngayon. Magpaganan pa man, buong buhay na pinagbayaran ito ni ate. Walang taon na hindi siya pumupunta sa puntod ni Ate Mira, humihingi ng kapatawaran. Hanggang dito na lamang po yung kwento ko, Sir Seth. Naway kapulutan ito ng aral. Maraming salamat po.